Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Ryan Coison ng CRC Church. Samahan niyo po kami sa programa Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ang mensahe po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Book of Numbers, chapter 24, verse 15 to 19, na may title na Balaam's Fourth Oracle, A Star and a Scepter out of Israel. Una po sa lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkakaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa inyong mensahe. Samahan niyo po kami, Panginoon, at kayo po lamang ang aming maitaas sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at kaginawahan sa araw-araw. Ito po ang aming samadalangin. Pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Numbers chapter 24, verse 15 to 19. Verse 15. Muli siya nagsalita, ang pahig ni Balaam na anak ni Beor. Ang mensahe ng tao may malino na paningin. 16. Ang pahayag ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos, na nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Diyos, na nakakita ng pangitain buwat sa makapangyarihan, kahit mabuhal sa lupa ay malinaw pa rin ang aking paningin. 17. Meron akong makikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa inaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ng Moab ay kanyang lilipunin, na at ang mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. 18. Sasakupin niya ang Edom at ang mga kaaway niya sa Seir. Samantalay, patuloy na magwawagi ang bansang Israel. 19. Lulupilin silang lahat nitong bansang Israel. Ang matitirang buhay sa mga lungsod ay kanilang uubusin. Ang ika-4 na orakulo ni Balaam ay isang pangitain na magiging hari ng Israel. Isang propesiya na nagtuturo sa pagdating ng Mesiyas. Hinulaan ng isang bituin na lalabas mula kay Jacob at isang setro na sumisikat mula sa Israel, sumasagisag sa mahalikang otoridad. Isang bituin ay lalabas mula kay Jacob. Ang isang setro ay babangon mula sa Israel sa muling pagsasalita sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu, ng kakaiba at hindi malamang na propeta ni Yahweh na inilalarawan ng isang malulahati tulad ng isang bituin at may otoridad na mamuno na nasa larawan ng isang setro. Dati ay nagpropesiya si Balaam tungkol sa kagandahan, lakas at pagpapala ng Israel. Ngayon ay ginagamit siya ng Diyos para magsalita tungkol sa rurok ng lahat ng kagandahan, lakas at pagpapala ng Israel. Ang Mesiyas ni Jesucristo, ang sangkatulang pagpapala ng Israel, ay nagmumula kay Jesus, ang kanilang Mesiyas. Ang hulang ito ay kabuang pagkatalo ng Moab sa kamay ng isang magiging haring Israelita, ay isang angkop na punto para wakasan ni Balaam. Siya ay tinatawag upang sa pamamagitan ng kanyang sumpa ay matalo ni Balak, hari ng Moab, ang Israel. Pinahayag ni Balaam na kabaligtaran ang mangyayari. Ang Moab ay lilipunin ng darating na hari ng Israel. Nakipag-usap ang Diyos kay Balaam matagal nang nakalipas upang ipahayag ni Jesucristo ay pinanganganak sa Israel at magiging hari ng mundong ito. Sa pamamagitan ng mga propesiyang ito, pinakita rin sa atin ng Diyos kung gaano kahanga-hangang kasama mo ang Diyos. Kapag wala tayong Diyos sa ating panig, kahit na ang pinakamatibay na pader, pinakamaunlad na lungsod ay mawawasak sa kalaunan. Hinihikayat ko kayong lumapit sa Diyos ng may mapagkumbabang puso, manabig sa kanyang presensya at panatilihin ang kanyang mga salita sa ating mga puso sa lahat ng oras. Panginoon, minsan pa, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat po sa matagumpay na gawain. Ikaw lamang po ang aming itinataas sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayin ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Muli niyo po kami samahan bukas pagninilay sa kanyang mga salita dito po sa programang Tinapay mula sa langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging papapala sa iba. Muli po, magandang umaga po sa lahat. God bless us all po.